Hello everyone! Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, pasensya na po at medyo ilang linggo po akong hindi nakapag-vlog. Ilang araw din po akong hindi nakapag-upload. Ano po? Kasi busy po ang inyong lingkod. Kaya ngayon na naman lang po ulit ako nakapag-area dito po sa Tagkawayan, Quezon. Okay po, meron na naman po akong iba-vlog na property. Siya po ay 10.6 hectares. Then dito po siya sa amin sa Tagkawayan, Quezon. Mula po doon sa town proper ng Tagkawayan hanggang dito po sa Tayokong to is nasa 8 kilometers po ang layo niya. Then kita nyo naman po kanina yung kalsada ng pagpunta namin dito kasi naka-video po. Rough and cemented road po. Then yung pong kalsada ay kita rin po ninyo na malalapad po talaga yung mga kalsada na papunta po dito sa area. Ano po? Okay po, itong 10.6 hectare po ay may right of way po ito na more or less po ito ay nasa 80 meters ang layo niya dito sa Barangay Road. Then nakausap ko naman na po yung may-ari nung dadaanan. Ngayon po kausap ko lang po siya. Then okay naman po sa kanya na magpapadaan dito. Tinatanong nga po niya ako kung ilang metro daw po yung kukunin. Sabi ko nga po is 3 meters yung pasok po yung isang sasakyan. Then sabi niya po ano daw ba, isisemento daw ba yun or hindi, kasi daw pag hindi daw po sinemento nasisira daw po yung lupa, kaya mas gusto po niya isisementohin po yung kalsada na kukunin niya dito sa ibibigay niya dito sa makakabili doon sa 10.6, kasi nga po mas gusto daw po niya ay yung sementado kasi nga po ay nasisira po ang lupa niya. Okay po, tara po at papasukin natin ang 10.6 hectare ng Tagkawayan, Quezon. Okay, yan po yung right of way na ibinibigay ni may-ari dito po sa bungad. Ano po, tara po at puntahan natin. Ayan, ibibidyo po natin yung kalsada. Kaya po siya medyo nasama yung loob niya kasi yung mga kariton daw po ay pumapasok siya, nasisira yung kanyang property. Kaya mas gusto raw po niya ay isemento kung may makakabili doon sa dulo or doon sa binibenta ko na yon, ay mas gusto po niya isisimentohin siya para hindi siya nagiging ganyan yung lupa, hindi po siya nasisira. Ayan po siya, nakaukit na po yung kalsada dito. Ito po yung binibigay niya na right of way para po doon sa property na nasa likod. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na mas gusto po niya ay sisementohin. Kasi pag hindi raw po sementado, nasisira ang kanyang lupa. Sud-sud lang to, nak, no? Saglit na saglit lang nalakad ay. Oo. Ayan po, susud-surin lang po nyo siya. Then, pasok na po. Wala pa nga po ito 80 meters eh. Mula po dun sa Barangay Road. Ayan. Okay po, nandito na po ako sa property. Ano po, ayun lang po yung Barangay Road. Kitang-kita po natin. Then yung pong dinaanan ko, yung po yung nakaukit na kalsada papunta po dito sa property. Then eto na po ang start. Ayan po ang Madre de Cacao. Ano po, ayan, mayroon po akong nakitang text messages sa aking telepono. Kaya dito po sa lugar na to ay mayroong signal. Okay, mali po pala yung banggit ko kanina na 10.6. Ito po pala ay 17.6 hectare ang nasa kalooban nito, sa loob po nitong property na to. Ipinagbibili po lahat ni seller. Bali po 2 title po siya. Ano po? Okay po, tara po, samahan niyo po akong ikutin ang 17.5 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Ayan, dito pa lang po, ayan, makikita na po natin, napakarami po niyang nyog. Ayan. Then dito po muna tayo sa side na re. Ano po? Yan, ayan pong bakod na yan po yung umpisahan na ng property. Kita naman po natin dito po kasi sa probinsya,
Pagka po yung mother cacao na yan ay mga nakatanim dyan sa gilid na yan, ibig sabihin po yan po ang mga boundaries. Ano po? Okay, samahan nyo na po ako mag-ikot. Ayan, napakarami po niyang nyug, oh. Oh. Wow. Ayan po siya, oh. 17.6 hectares. Okay, Tutoy, samahan mo ko. Ang ganda naman ng Carabao grass dito. Ang linis namang tingnan nito Nonoy inyong to. Napakarami po niyang nyug, oh. Ang daming rahog niya. Wow. Swerte ko naman ngayong araw. Meron akong property na maganda. Ayan. Ayan. Dito po sa side na to, medyo po siya lumusong ng konti. Pero siya po ay mababaw na mababaw lang. Anay. Pero napakaganda po ng nyug niya. Oo, nakalinyada po lahat. Ayan. Dito po yan sa kabilang side. Oo, Nonoy, dito muna tayo. Sama mo muna ako dito. Ayan po. Banayad lang po yung kanyang pagkakabundok. Ano po? Ayan, napakasipag po ng nangangalaga ng lupa na to. Kasi alam nyo po yung kanyang damo ay Carabao grass ang nasa ilalim po ng nyugan. Hindi po siya katulad ng ibang mga property na pagkatataas po ng damo, dun pa po sa side na napakarami pong nyug. Productive na productive purong area. Oh. Ayan. Ito po kasing barangay na to, ng property na to, malapit po dito ang bypass road na ginagawa. Yun pong mula po sa Ginyangan, Quezon hanggang papunta po ng Camarines Norte. Kasi yung pong barangay na dinaanan po ng bypass road ay magkakaratig lang po ito. Tsaka ito pong property na to na binablog ko. Ano po? Ang ganda Nonoy ng mga nyug. Oh! Napakabanayad lang po nung kanyang ahon dyan. Then napakarami pa rin pong nyug doon sa side na yun. Productive na productive po yung area. Oh. Okay. Hindi po siya nakakasawang tingnan. Doon po sa mga buyers na gusto po ng maraming nyugan, eto na po yung swak para sa inyo. Kulang-kulang po siyang 18 hektaryas. Ayan, isa lang po ang may-ari, dalawa po siyang titulo. Okay. Okay. Hindi po ako magsasawang ikutin ito. Kasi napakadami pong nyog. Ayan, meron na pong santol dyan. May mangga po ditong malaki. Ayan, napakaganda pong tingnan sa video. Kasi hindi po siya maramo. Ayan. Napakaganda po niya, oh. Oh. Dito pa lang po ako sa bungad. Yan pa lang po yung bungad ng property. Dito lang yan ay. Ayan. Ayan po ang bakod pa rin. Madre de Cacao pa rin po. Then ito po yung property pa rin. Ayan. Napakaganda po ng area. Ayan. Then, ayun po, meron po diyang 14 pitak ng palayan. Ayan, yan pong babang yan. Palayan po siya. Aba, talaga naman pong kumpleto po itong property na to. May nyugan na, may palayan pa. Ayan. Napakaganda po niya, promise. Abot pa po yan doon. Napakalaki kuya ng 17 ha. Ayan, ito po mga kawayan siya. Ang ganda kuya, no? Napakaganda po ng area, oh. Ayan. Ito po, dito muna tayo sa kabilang side na are. Iba na po may ari ng kabila. At ito tong side na to. Ito lang ang boundary dito. Ano? Boundary po yung kawayan. Okay, ang katong kawayan na to.
Then yan ay papunta pa rin po yan doon. Ayan. Samahan mo lang ako. Maganda pa rin doon, Tutoy. Oh! Ganda po dyan. Yan po yung inaalagaan ko po. Ah, ito naman yung alaga mo. Kung nagkakapagtabatan dahil yan po yung gawa pa eh. Ayos lang yan. Tingnan mo na, ang ganda naman, oh. Oh. Yung po kasing kasama ko, siya po naman yung nangangalaga dito sa side na to. Kasi nga po, sa lawak po ng 17 hektaryas, ay hindi po kakayanin ng isang tao lang na nangangalaga. Okay, yan po, yan. Kasama pa rin po yan sa property. Ayan. Sabi po ni Tutoy ay dito po sa una-unahan dyan, may napakaganda pa rin po dyan na view. Ito naman po kasi yung kanyang linyada. Kumbaga po, perfect niya po itong side na ito kasi yan po ang inaalagaan niya. Ganda nunoy ng property nyo. Oo, ang kagandahan po kasi nito, hindi po siya katulad ng ibang mga property na ang laki ng area, pero pulo siya bundok. Ito po ay hindi. Katamtaman lang po yung kanyang ahon. Tulad po kanina dun sa una ko pong pasada ng video. Hindi po siya ganun katarik. Napakababa po niya. Ayan, tulad po dito sa side na to, medyo nag-islant lang po ng konti dyan. Ayan. Sige na, pahingi kami. Ay, naku, muntik pa akong madulas. Thank you, may libre pa pong buko, oh. Oh, ha? Wow, ang ganda naman dito, Nunoy. Oo, pati yan, kasama pa rin po yan. Yan. Ayan po siya, oh. Ayan po, yan pong naiikutan na yan ng aking camera. Kasama pa rin po yan sa property. Ano po, ito po yung pinakang overlooking niya dito sa side na to. Pero po, umislant lang po siya ng konti papunta dyan. Ayan, napakarami pa rin pong nyug dito, oh. Ayan. Yan pong side na yan, dyan po ang kabahabaan pa ng property. Ano po, ito lang po yung medyo bakante na nakita ko dito sa area. Naku, dito po magandang maglagay ng bahay, oh. Ayan, nakapalibot ka po sa pinakang nyugan. Oh. Wow, yan pong naiikutan ng aking camera na yan. Kasama pa rin po yan. Ayan po siya, napakarami po niyang nyug. Yung mga nyug naman po niya is, meron pong takaran, meron naman pong layugan. Pero karamihan po sa kanya ay takaran. Then yung mga layugan naman po niya is napakarami pa rin pong bunga. Hindi po sasabihin na katulad po nung iba na mga layugan na is hindi na namumunga. Ito po hindi po, talagang napakarami pa rin po niyang bunga. Ayan, kasama pa rin po ito doon sa 17.5 hectares. Yung maliliit pong niyang nyog. Sabi ko nga po sa inyo, itong tayo kong to, ito lang po yung medyo kaparangan. Ano po, ayan. Ayan po siya. Ayan. Pero yan po, yung side na yan, kasama pa rin po yan sa property. Then ito nga po yung sabi ko sa inyo na magandang magtayo po dito ng bahay. Ano po? Then yan, yung mga nyug na yan, mga takaran, kasama pa rin po yan sa 17.5. Then ito po yung sinasabi ko sa inyo na palaya na 14 pitak. Ano po? Ayan. Ako naman po yung na-touch doon sa kasama kong isang caretaker. Sabi niya napamahal na daw po siya dito sa lupang ito kasi magmula po sa tatay niya, then namatay na yung tatay niya, siya na po yung ipinalit yung papa niya. Sabi niya, nalulungkot naman na niya ako, ma'am, kasi ganun nga po. Sabi ko po sa kanya, sige, kung sakali man ka ako na mabenta ko tong property na to, ikaw ang kukunin ko, ikaw yung isa sa ipapakiusap ko sa makakabili nito na magtao dito sa property. Kasi sabi nga po niya, bata pa siya ay nandito na talaga siya.
Siya na ang katukatulong ng tatay niya. Napakabait po niya. Pinakinuha niya pa po ako ng buko. Kaya po sa makakabili po nito, ako po dito pa lang po sa YouTube ay makikiusap na sa inyo. Kung kukuha man po kayo ng tao para dito sa property na to, malaking area na to, siya po yung i-recommend ko na isa po sa magiging tauhan nyo dito sa area. Kasi unang-una po, ang pinakamaganda po kasi nga, ikot niya na po yung buong area. Memoryado niya na po ang kada sulok ng property. Kaya hindi po tayo mahirapan. Ito pa po, isa pa rin po itong pa-overlooking area na to. Medyo po, badalang din po ang tanim dito. Hindi po katulad kanina dun sa bungad at saka dun sa aking mga nabidyo. Yung panabi niyang po niya ang maraming nyog. Yung panabi pong yan. Diyan sa may palaya na yan. Yan po yung maraming nyog. Then ito pong side na to, medyo madalang po yung dito. Pero maliit lang naman po siyang area. Itong madalang na are. Yan. Pag ito po nalinis dito, ay, napakaganda rin po niya. Oo. Diyos ko nunoy, sa laki ng 17 hectares, kulang-kulang 18. Diyos ko. Okay. Ibig sabihin nunoy, may ilog dito. Tatawid po tayo ng ilog. Pero mas napakalayo na po. Yung ilog, dito siya mismo sa property. Okay. Ang source of water niya po ay ilog. Ito po yung medyo kakaunti ang tanim. Ano po? Pero yung kalawakan po niya ang maraming tanim. Siyempre, kailangan ko rin pong ipakita sa inyo yung maganda at pangit na area. Ano po? Kaya itong side na to, masasabi ko sa inyo, kukunti po ang tanim dito. Pero mas malawak po ang maraming tanim. Ayan. Hindi ko na po mararating yung ilog ano po na sinasabi ni Kuya. Kasi masyado pong malawak ang kulang-kulang 18. Ang layo po ng aming lalakarin pa. Ayan. Pero mas marami po talaga ang maraming tanim. Marami pong nyog. Ayan. Ayan pa rin po siya oh. Basta nga po sabi ko po sa inyo is banayad lang po yung kanyang pagkakabundok. Ayan. Dito po yung part na medyo wala pong tanim. Pero ito naman pong may puno ng yan. Dyan lang po yung end. Dyan po sa may baka na yan. Then ito na naman po yung kalawakan niya dito sa side na are. Ayan. Then maranganyog pa rin po na naman itong sa side na ito. Ayan. Hindi siya nunay mabundok no. Oo. Mabababa lang yung ano niya. Oo. Ayan. Kasama pa rin po itong side na are. Ayan po siya. Maganda po niya. Oo, lalaki kasi ng kalong niya, no? Kaya ano po yung bunot po niya kasi kung nagtatapos po kami, nilalagay po namin sa tabi ng ilog. Sa tabi ng, oo, para pang fertilizer din nila, no? Ayan. Itutuloy ko po yung kwento sa inyo na itong batang to ay ako po ipapakiusap ko po sa makakakuha nito na kunin nyo rin po siyang isa sa magtatanim dito ulit sa nyug na sa property na to. Kasi sabi nga po niya sa akin kanina paulit-ulit na siya ay nalulungkot dahil dito na siya lumaki, dito na siya nagkaasawa. Tapos yun nga po, ganyan nga po yung mangyayari doon sa lupa. Pero wala po siyang problema about sa pagbibenta ng seller. Ang katwiran niya po ay sila yung may-ari, sila yung masusunod. Ano po? Kaya napakabait po nung batang ire. Ramdam ko po yung bigat ng loob nung bata kasi mahirap din lang po ako. Nangyari na rin po yun sa amin, sa magulang ko na naging tenant sila or naging kumbaga naging tauhan sila ng isang area. Tapos ipinagbili po yung property na halos ipagtabo yan po ang magulang ko. Kaya ramdam ko po siya. Pero ang kagandahan naman po sa kanya dahil yung may-ari is open po siya sa kanyang mga tauhan. Ayan, yan pong nyuga na yan.
Kasama pa rin po siya. Basta po yung kaninang dinaanan ko, nasabi ko sa inyo, yun lang po yung part na walang tanim na medyo kakaunti. Pero mas karamihan pa rin po sa kanya ay yung maraming nyog. Ano po, yan pong naikutan na yan ng aking camera. Kasama pa rin po yan. Doon po ako nang galing sa kabilang side na yon. Dito na po kami sa shortcut. Ano po? Ayan, ito po yung harap nung kaninang pinagbidyuhan ko doon sa taas. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. With right of way. Nasa more or less po ito ay 80 meters. Ang layo niya po doon sa cemented road. Then, ang property po ay punong-puno ng nyog. Then, hindi po siya mabundok. Yung po yung masasabi ko dito sa area na to. Then, meron po siyang 14 pitak na palayan. Then, napakarami po niyang nyog. Ang title po nito ay dalawa. Buhay pa po ang nasa titulo. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, medyo po talaga ako napagod kasi hinahabol ko po yung ulan. Papatak na po kasi yung ulan. Hindi pa po ako nakakapag-end ng vlog. Kaya medyo hingal na po ako. Pasensya na po. Ano po? Yung about po sa price, 650. Negotiable pa po siya. Then, mula po sa town proper ng Tagkawayan, Quezon, 8 kilometers po ang layo niya hanggang dito po sa property. Kita nyo naman po, mas lamang po sa kanya ay cemented road. Okay po, thank you for watching!